Magandang araw sa inyong lahat. Ako'y labis na natutuwa na makasama kayo sa ating espesyal na video na ito. Ngayon tayo'y magkakaroon ng pagkakataon na talakayin ang isang napakahalagang tema na makakatulong sa ating spiritual na paglalakbay. Ang ating paksa ay ang awit 140 laban sa mga kaaway at kasamaan. Bilang mga tagasunod ni Kristo, tayo'y madalas na hinaharap sa mga pagsubok at hamon sa ating buhay. Minsan, tila ba ang mga problema at kaaway ay nagiging mas matatag at tayo'y nahihirapan sa pagharap sa kanila. Ngunit sa ating pag-aaral sa awit 140, makikita natin kung paano ang mga salita ng Diyos ay nagdadala ng liwanag at lakas sa ating mga puso. Ang awit 140 ay isang panalangin ng pagtawag at pagtitiwala sa Diyos. Dito, makikita natin ang malalim na damdamin ng may akda na humihingi ng tulong at proteksyon laban sa mga kaaway. Ang mga salitang ito ay hindi lamang mga simpleng pahayag, sila ay naglalaman ng kapangyarihan at pag-asa. Sa bawat taludtod, may mga mensahe na nagsasabing, hindi tayo nag-iisa sa ating mga laban. Ang Diyos ay palaging naririyan upang tayo'y gabayan at protektahan. Sa mga oras ng kagipitan, mahalagang maunawaan natin na ang ating mga panalangin ay may kapangyarihan. Ang awit 140 ay nagtuturo sa atin na dapat tayong lumapit sa Diyos, humingi ng kanyang tulong, at magtiwala na siya ay makikinig sa ating mga daing. Kaya't iniimbitahan ko kayong makinig ng mabuti sa ating pagtalakay sa awiting ito at alamin kung ano ang mga hakbang na maaari nating gawin upang makamit ang tunay na pagbabago sa ating mga buhay. Habang tinatalakay natin ang bawat bahagi ng awit 140, nais kong hikayatin kayong mag-isip at magmuni-muni. Ano ang mga kaaway na hinaharap ninyo sa inyong buhay? Ano ang mga uri ng kasamaan o pagsubok na tila hindi nawawala? Sa mga katanungang ito, ituturo natin na may mga sagot sa salita ng Diyos. Huwag kalimutan na ang bawat komento, tanong o saloobin na nais ninyong ibahagi ay mahalaga. Ang ating komunidad ay nandito upang magtulungan at magdasal para sa isa't isa. Kaya't makipag-ugnayan sa amin sa ibaba. Ibahagi ang inyong mga saloobin, mga karanasan at mga panalangin. Ang inyong mga kwento ay maaaring maging inspirasyon sa iba. Bilang karagdagan, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aming channel, inaanyayahan kita na gawin ito. Ang pagsabay sa amin ay magbibigay daan sa iyo upang maging bahagi ng ating patuloy na pag-aaral at paglalakbay sa pananampalataya. Sa bawat bagong video, makakahanap ka ng mga mensahe ng pag-asa at lakas na tiyak na makakatulong sa iyong espiritual na pag-unlad. Ang awit 140 sa kanyang kabuuan ay isang paalala na kahit ano pa man ang ating pinagdaraanan, may pag-asa. Ang Diyos ay makapangyarihan at siya ay nagbibigay ng lakas sa mga panahon ng kahirapan. Habang tayo'y nag-aaral at nagmumuni-muni sa mga salita ng awitin ito, naway magbukas ito ng mga pintuan ng pagbabago at pagpapagaling sa ating mga puso. Kaya't samahan niyo ako sa paglalakbay na ito. Magsimula tayong lumalim sa ating pag-unawa sa awit 140 at alamin kung paano natin maiaangkop ang mga mensaheng ito sa ating pang-araw-araw na buhay. Huwag kalimutan, ang ating pananampalataya ay isang proseso at sa bawat hakbang, tayo'y lumalapit sa Diyos. Salamat sa inyong pagsama at sabay-sabay tayong maglakbay sa mga salita ng Diyos. Sa awit 101-103, ang manunulat ay nagpapahayag ng isang matinding panalangin na humihingi ng tulong mula sa Diyos laban sa mga kaaway at kasamaan. Ang mga talatang ito ay nagsisilbing isang paalala sa atin na sa ating mga buhay, hindi maiiwasan ang pagkakaroon ng mga tao o sitwasyon na nagdudulot ng takot at pangamba. Ang masamang intensyon ng iba ay tila isang hindi maiiwasang bahagi ng ating paglalakbay. Gayunpaman, sa kabila ng mga banta at panganib, nandiyan ang Diyos bilang ating kanlungan at tagapagligtas. Ang pagtitiwala sa Kanya sa gitna ng panganib ay isang mahalagang hakbang tungo sa pagkakaroon ng kapayapaan sa ating puso at isipan. Ang mga talatang ito ay nagtuturo sa atin na hindi tayo nag-iisa sa ating mga laban. Sa bawat pagsubok, naway hindi nating kalimutan na ang unang hakbang ay ang paglapit sa Diyos at paghiling ng Kanyang tulong. Ang pagkilala sa ating mga limitasyon at ang pagkakaroon ng pananampalataya
na ang Diyos ay laging handang makinig sa ating mga panalangin ay mahalaga. Sa oras na tayo ay humingi ng tulong, nagiging bahagi tayo ng isang mas malawak na plano ng Diyos kung saan siya ang ating tagapagtanggol. Sa awit 140, 1:10, ang manunulat ay nagdarasal na ang Diyos ay ingatan siya mula sa mga masamang tao at sa kanilang balak. Dito, makikita ang halaga ng pagiging mapanuri at ang pangangailangan na tayo ay maging handa sa mga pagsubok. Minsan, ang mga banta sa ating paligid ay hindi agad nakikita at sa mga pagkakataong ito, ang paghingi ng gabay mula sa Diyos ay mahalaga. Tayo ay tinatawag na maging matalino sa ating mga desisyon at pagkilos at sa mga oras ng pangangailangan, ang ating pananalig sa Diyos ang magbibigay sa atin ng lakas upang harapin ang mga hamon. Minsan, ang ating mga kaaway ay hindi lamang tao kundi mga sitwasyon at kaganapan na nagiging dahilan ng ating pagkabalisa. Ang mga ito ay maaaring mga suliranin sa trabaho, hidwaan sa pamilya o mga pagsubok sa kalusugan. Sa kabila ng mga ito, mahalaga na tayo ay magpatuloy sa pagdarasal at paghingi ng tulong mula sa Diyos. Sa ating mga pagkakataong ito, ang ating pananampalataya ang nagbibigay sa atin ng lakas at pag-asa na tayo ay hindi nag-iisa. Ang Diyos ay laging nariyan upang magbigay ng gabay at proteksyon. Sa huli, sa awit 1:4-1:4, ang manunulat ay nagtitiwala na ang Diyos ay magdadala ng katarungan sa mga masama. Ang pag-asa sa katarungan ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng kapanatagan, lalo na sa mga panahon na tila ang mundo ay puno ng kasamaan. Sa ating mga panalangin, naway hindi tayo mawalan ng tiwala na ang Diyos ay may plano at may kakayahang ayusin ang mga bagay. Ang pagkakaroon ng ganitong pananampalataya ay nagbibigay ng liwanag sa ating mga puso kahit na sa gitna ng dilim. Sa kabuuan, ang awit 140 ay nagtuturo sa atin ng kahalagahan ng pagtitiwala sa Diyos, paghingi ng kanyang proteksyon, at ang pag-asa sa kanyang katarungan. Ang mga mensahe ng awiting ito ay may malalim na epekto sa ating buhay. Sa bawat pagkakataon na tayo ay humaharap sa mga kaaway at kasamaan, naway maalaala natin ang kapangyarihan ng panalangin at ang kasiguraduhan ng pagkakaroon ng Diyos sa ating tabi. Ang paglapit sa Kanya at ang pagtitiwala sa Kanyang mga pangako ay magdadala sa atin ng kapayapaan at lakas na kinakailangan upang mapagtagumpayan ang anumang pagsubok. Sa ating mga puso, linangin natin ang pag-asang ang Diyos ay laging naririyan upang magbigay ng tulong at katarungan sa mga oras ng pangangailangan. Sa awit 140, makikita ang malalim na panalangin at pagtitiwala ng manunulat sa Diyos sa gitna ng mga pagsubok at panganib. Sa mga talatang 1-3, ang manunulat ay humihingi ng tulong mula sa Diyos laban sa mga masamang tao na may masamang balak. Dito, makikita ang tema ng pagtitiwala sa Diyos sa kabila ng mga pagsubok sa buhay. Sa ating mga araw ngayon, hindi maikakaila na may mga pagkakataon tayong nahaharap sa mga kaaway, mga tao o sitwasyong nagdudulot sa atin ng takot, pangamba at hindi pagkakaunawaan. Ang paghingi ng proteksyon mula sa Diyos ay hindi lamang isang simpleng panalangin. Ito ay isang pagkilala sa ating limitasyon bilang tao. Sa ating mga laban sa buhay, madalas tayong nagiging biktima ng mga masasamang intensyon at salita ng iba. Sa kabila ng mga ito, ang awit 140 ay nagtuturo sa atin na hindi tayo nag-iisa. Ang pagtitiwala natin kay Yahweh ay nagbibigay sa atin ng lakas at kapanatagan. Ang pagkakaroon ng matibay na ugnayan sa Diyos ay nagiging kalasag natin laban sa mga negatibong impluensya na nagmumula sa ating paligid. Sa mga talatang 4-5, ang manunulat ay muling nagdarasal para sa proteksyon mula sa mga kaaway. Dito, ang mensahe ay nagiging mas maliwanag. Kailangan nating maging mapanuri sa ating kapaligiran. Ang pag-alam sa mga banta na nagmumula sa mga tao o sitwasyon ay mahalaga upang tayo ay makapaghanda at makapagplano. Ang panalangin ay hindi lamang isang pagkilos ng paghingi. Ito rin ay isang pagkakataon upang pag-isipan ang ating kalagayan at ang mga hakbang na dapat nating gawin upang mapanatili ang ating kaligtasan.
Nagtuturo ito sa atin na ang pagiging handa ay isang mahalagang bahagi ng ating espiritual na buhay. Minsan, sa ating paglalakbay, nararamdaman natin na tila bumabagsak ang lahat sa ating paligid. Nasa gitna tayo ng pakikibaka at tila walang pag-asa. Ngunit sa mga talatang 12:13, ang manunulat ay nagbibigay sa atin ng liwanag. Ang pagtitiwala sa katarungan ng Diyos ay nagbibigay ng pag-asa sa mga nananalangin. Sa ating mga pagsubok, mahalaga ang pagkakaroon ng pananampalataya na ang Diyos ay may plano. Ang mga masama ay hindi magtatagumpay sapagkat ang katarungan ng Diyos ay laging nagwawagi. Sa mga pagkakataong tayo ay nadidismaya, ang mga salitang ito ay nagiging paalala na ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Ang awit 140 ay hindi lamang isang panalangin para sa proteksyon. Ito rin ay isang paanyaya na muling pag-isipan ang ating mga ugnayan sa mga tao sa ating paligid. Paano natin hinaharap ang mga taong may masamang intensyon? Paano tayo tumutugon sa mga sitwasyon na nagdudulot sa atin ng takot? Dito, ang ating pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos ay nagiging gabay sa ating mga desisyon. Mahalaga ang pagkakaroon ng discernment o ang kakayahang makilala ang tama at mali, lalo na sa mga sitwasyong puno ng tensyon. Sa huli, ang awit 140 ay nagtuturo sa atin na ang ating buhay ay puno ng mga hamon. Ngunit sa kabila ng mga kaaway at kasamaan, ang Diyos ay laging nariyan upang tayo ay protektahan. Ang ating pag-asa ay hindi nakasalalay sa ating sariling lakas, kundi sa Kanya. Ang panalangin at ang mga salin ng Kanyang salita ay nagbibigay sa atin ng kapayapaan at lakas upang harapin ang mga pagsubok. Sa bawat laban na ating hinaharap, alalahanin natin na ang Diyos ay ating kanlungan at lakas. Sa Kanya tayo ay may kasiguraduhan ng tagumpay at katarungan. Ang awit 140 ay isang makapangyarihang panalangin na nagbibigay diin sa ating relasyon sa Diyos, lalo na sa mga pagkakataon ng panganib at pagsubok. Sa simula ng mga talata, makikita ang taos-pusong paghingi ng tulong mula sa Diyos. Ang mga salin ng talatang ito ay naglalarawan ng isang puso na naguguluhan at nangangailangan ng proteksyon laban sa mga masamang tao at kanilang masamang balak. Sa mundong puno ng hamon, hindi maiiwasan na makatagpo tayo ng mga taong may masamang intensyon. Sa mga ganitong pagkakataon, ang ating tiwala sa Diyos ay nagiging aming sandigan. Humihingi tayo ng tulong sa Kanya at sa ating panalangin, natutunan natin na ang Diyos ay handang makinig at tumulong sa atin. Sa awit 140 tamarang parto na pam, makikita ang panalangin ng manunulat na huwag pahintulutan ng Diyos na magtagumpay ang kanyang mga kaaway. Ang mga talatang ito ay nagtuturo sa atin ng kahalagahan ng pagiging mapanuri sa ating kapaligiran. Sa bawat araw, nakakaranas tayo ng mga pagsubok at pagsubok mula sa mga taong hindi nakauunawa sa ating mga layunin at adhikain. Sa mga sitwasyong ito, ang paghingi ng patnubay at lakas mula sa Diyos ay mahalaga. Hindi lamang ito isang simpleng panalangin kundi isang pagkilala sa ating kahinaan at sa ating pangangailangan sa Kanya. Ang ating pagsisikap na lumapit sa Diyos ay nagpapakita ng ating pananampalataya na hindi tayo nag-iisa sa laban na ito. Ang ating mga panalangin ay nagiging paraan upang tayo ay mapanatiling alerto at matatag sa harap ng mga pagsubok. Ang mga talatang ito ay nagbibigay ng inspirasyon upang tayo ay maging handa sa mga hamon sa buhay. Sa mundong puno ng tukso at kasamaan, mahalaga na tayo ay mayroong matibay na pundasyon ng pananampalataya. Ang pagkilala sa mga banta sa ating paligid ay hindi upang tayo'y matakot, kundi upang tayo'y maging mas handa sa mga laban na darating. Sa ating mga panalangin, hinihiling natin ang gabay ng Diyos upang mapanatili ang ating landas na makatarungan at makabuluhan. Ang mga pagsubok ay bahagi ng ating paglalakbay at sa pamamagitan ng ating pananampalataya, nagiging mas matatag tayo sa ating mga prinsipyo at layunin. Sa huli, sa awit 140 13, ang manunulat ay nagtataguyod ng pag-asa at pananampalataya sa katarungan ng Diyos. Ito ay nagbibigay ng lakas at kapanatagan sa mga nananalangin. Sa gitna ng mga pagsubok, ang pagkakaroon ng tiwala na ang Diyos ay may plano para sa atin ay isang napakalaking kaaliwan. Ang ating pananampalataya sa Kanya ay nagbibigay diin na ang katarungan ay darating sa tamang panahon. Kahit na sa mga pagkakataong tila nagtatagumpay ang kasamaan,
Ang ating kaalaman na ang Diyos ay makapangyarihan at makatarungan ay nagbibigay sa atin ng lakas na patuloy na lumaban. Ang tema ng awit 140 ay hindi lamang tungkol sa paghingi ng tulong at proteksyon. Ito rin ay tungkol sa pagbuo ng isang matibay na relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Ang mga awit at panalangin na ito ay nagbibigay sa atin ng kapayapaan at lakas, lalo na sa mga panahon ng pagsubok. Sa ating pag-unawa at pagsasabuhay ng mga mensaheng ito, natututo tayong maging mas mapagkumbaba, mas matatag, at higit sa lahat, mas mapagmahal sa ating kapwa. Sa mga susunod na bahagi, tayo ay magkakaroon ng pagkakataon na manalangin upang ihatid ang ating mga pangarap, pag-asa at pangangailangan sa harapan ng ating Diyos. O Diyos, sa iyong harapan, kami ay lumalapit na may pusong puno ng pag-asa at pananampalataya. Sa mga sandaling ito, kami ay humihingi ng iyong gabay at proteksyon laban sa mga kaaway at kasamaan na nagbabalot sa aming paligid. Tulad ng sinasabi sa awit 140, kami ay nag-aalala at naglilimot sa mga banta ng masama at kami ay umaasa sa iyong makapangyarihang kamay na patuloy na nagbabantay sa amin. Ikaw o Panginoon, ang aming kanlungan at kalakasan. Sa bawat hakbang na aming tinatahak, kami ay nagbibigay ng pasasalamat sa iyong mga biyayang walang hanggan. Sa mundong puno ng pighati at pagsubok, kami ay lumalapit sa iyo at humihingi ng iyong liwanag upang magbigay linaw sa aming mga daan. Ipinagkakatiwala namin ang aming mga alalahanin at takot sa iyo, sapagkat alam naming ikaw ang nakakaalam ng aming mga pangangailangan at laban. Panginoon, sa mga oras ng kaguluhan at pangamba, kami ay humihiling ng iyong kapayapaan na hindi maunawaan ng sinuman. Sa mga pagkakataong kami ay nahaharap sa mga pagsubok, tulungan mo kaming maging matatag at hindi matitinag. Ipinapasakop namin ang aming mga puso at isipan sa iyo. Naway ang iyong mga salita ang magsilbing gabay namin sa tuwina. Ipinagdarasal namin ang mga taong nagdaranas ng hirap at kahirapan. Naway matagpuan nila ang iyong yakap at pagmamahal. At sa mga tao na nagbabalak ng masama, naway buksan mo ang kanilang mga mata upang makita ang katotohanan at pag-ibig. Sa bawat pagsubok na aming nararanasan, kami ay nagdarasal na sana'y maging inspirasyon ito sa amin upang mas maging matatag sa aming pananampalataya. Naway ang aming mga karanasan, kahit gaano pa man ito kahirap, ay magsilbing patotoo sa iyong kabutihan. Sa mga pagkakataong kami ay naguguluhan, naway maging matatag ang aming loob na magtiwala sa iyong plano para sa amin. Ipinagdarasal namin ang mga saloobin at puso ng lahat ng tao sa aming paligid, ang aming pamilya, kaibigan at maging ang mga kaaway. Naway ang iyong liwanag ang magbigay ng pag-asa sa kanila. Panginoon, kami ay humihiling ng iyong proteksyon mula sa mga masasamang balak at pagnanasa ng mga tao sa aming paligid. Naway ang iyong mga anghel ay magbantay sa amin at sa aming mga tahanan. Sa bawat araw na kami ay lumalakad, naway madama namin ang iyong presensya na nagbibigay lakas at katatagan. Sa mga oras ng pagdududa, ipaalala mo sa amin ang iyong mga pangako na hindi ka kailanman mawawala. O Diyos, kami ay nananalangin din para sa mga leader ng aming bayan. Naway bigyan mo sila ng karunungan at kaalaman upang makagawa ng mga desisyon na makakabuti sa lahat. Sa kanilang mga kamay, naway matutunan nilang pahalagahan ang kapayapaan at katarungan. Sa iyong mga kamay, kami ay nagtitiwala na ang mga layunin at adhikain ng bawat isa ay magiging ayon sa iyong kalooban. Sa mga oras ng kaguluhan, tulungan mo kaming maging daluyan ng iyong kapayapaan. Naway ang aming mga salita at gawa ay magdala ng pag-asa at liwanag sa mga tao sa aming paligid. Sa kabila ng mga pagsubok, kami ay umaasa na ikaw ay laging nariyan upang kalingain kami. Itinataas namin ang aming mga puso sa iyo, naway sa pamamagitan ng aming panalangin, makilala ka ng higit pa ng aming mga kapatid at ng lahat ng tao. Nasa iyo ang aming tiwala, O Diyos. Sa iyong mga kamay kami ay nag-aalay ng aming mga pangarap, pag-asa at takot. Naway ang aming pananampalataya ay patuloy na lumago at sa bawat araw kami ay maging mas malapit sa iyo. Sa bawat hakbang na aming tatahakin, naway ang iyong liwanag ang aming kasabay at ang iyong pagmamahal ang aming gabay. Naway maging inspirasyon kami sa iba na sa kabila ng lahat ng laban, ang pag-ibig at pananampalataya ang patuloy na magdadala sa amin sa tagumpay. O Diyos,
Sa pagtatapos ng aming panalangin, kami ay patuloy na lumalapit sa iyo na may pusong puno ng pag-asa. Sa mundong ito na puno ng hamon, kami ay humihingi ng iyong tulong upang kami ay maging matatag sa aming pananampalataya. Naway ang iyong mga salita at aral ang magsilbing gabay namin sa bawat hakbang na aming tatahakin. Sa mga pagkakataong kami ay naliligaw ng landas, ipaalala mo sa amin ang iyong mga pangako na ikaw ay laging nariyan, handang magpatawad at umakay. Panginoon, sa bawat pagsubok na aming dinaranas, kami ay umaasa na ang mga ito ay hindi lamang maging hadlang kundi maging pagkakataon upang mas mapalalim ang aming relasyon sa iyo. Sa mga oras ng kahirapan, tulungan mo kaming muling bumangon at lumaban at bigyan mo kami ng lakas ng loob na harapin ang anumang mga pagsubok na darating. Ang mga pagsubok na ito ay hindi hadlang sa aming pag-asa, kundi isang pagkakataon upang mas makilala ka at maipamalas ang iyong kabutihan sa aming mga buhay. Ipinagdarasal namin ang aming mga kapatid na nagdarasal kasama namin ngayon. Naway ang kanilang mga puso ay mapuno ng iyong pagmamahal at kapayapaan. Sa kanilang mga alalahanin at takot, naway madama nila ang iyong presensya at yakap na nagbibigay lakas. Naway sa bawat pagkilos sila ay maging daluyan ng iyong kabutihan at liwanag sa kanilang mga komunidad. Sa mga pagkakataong sila ay nahihirapan, ipaalala mo sa kanila na hindi sila nag-iisa at na ikaw ay laging handang makinig sa kanilang mga panalangin. Panginoon, kami ay nananalangin din para sa mga bata at kabataan sa aming paligid. Naway, sila ay lumaki na may takot sa iyo at may pag-asa sa kinabukasan. Sa kanilang mga pangarap, naway makatagpo sila ng mga pagkakataon na makapaglingkod sa kanilang kapwa at sa kanilang bayan. Bigyan mo sila ng karunungan upang kanilang maunawaan ang halaga ng pagkakaisa at pagmamahalan sa kanilang mga komunidad. Ipinagdarasal namin ang kanilang proteksyon mula sa mga negatibong impluensya sa mundo. Naway mapanatili nila ang kanilang mga puso at isipan sa mga bagay na nakabubuti at nagdadala ng kapayapaan. O Diyos, kami ay humihiling ng iyong awa at pagpapala sa mga taong naguguluhan at nawawalan ng pag-asa. Naway ang iyong liwanag ang magbigay ng direksyon sa kanilang mga buhay. Sa mga pagdududa at takot na kanilang nararamdaman, ipaalala mo sa kanila na ikaw ay nariyan upang magbigay ng lakas at pag-asa. Naway sa kanilang paglalakbay, matagpuan nila ang mga tao na handang makinig at umalalay at naway maging inspirasyon sila sa isa't isa. Panginoon, sa mga lider ng aming bayan, kami ay nananalangin. Naway sila ay punuin mo ng karunungan, pag-unawa at malasakit sa kanilang mga nasasakupan. Sa kanilang mga desisyon, naway isaalang-alang nila ang kapakanan ng nakararami at isulong ang katarungan at kapayapaan. Naway ang kanilang mga puso ay maging bukas sa iyong mga aral at sa kanilang mga kamay, naway makita ng lahat ang iyong kalooban. Sa huli, O Diyos, kami ay nagtataas ng aming mga kamay at puso sa iyo, puno ng pag-asa at pananampalataya. Naway sa bawat araw na lumilipas, kami ay patuloy na maging inspirasyon sa iba. Ipinagdarasal namin ang aming mga pangarap at layunin na naway maging ayon sa iyong kalooban. Sa bawat hakbang na aming tatahakin, ang iyong liwanag nawa ang aming kasabay at ang iyong pagmamahal ang aming gabay. Sa lahat ng ito, kami ay nagtitiwala at umaasa sa iyong mga pangako. Naway ang aming pananampalataya ay lumago at sa bawat pagkakataon, kami ay maging mas malapit sa iyo. Sa pangalan ni Jesus aming tagapagligtas, kami ay nagdarasal. Amen. Sa pagtatapos ng ating devosyonal na ito, na nakatuon sa awit 140 at ang mga mensahe ng pag-asa at lakas na dala nito, nais kong hikayatin kayong magmuni-muni sa mga aral na ating natutunan. Sa kabila ng lahat ng pagsubok at mga kaaway na ating hinaharap, ang banal na kasulatan ay nagbibigay sa atin ng matibay na pundasyon upang lumikha ng pagbabago sa ating mga buhay. Madalas tayong nahaharap sa mga sitwasyon kung saan tila ang kasamaan ay nagwawagi at ang ating mga panalangin ay tila walang kasagutan. Ngunit sa awit 140, tinuturo sa atin na hindi tayo nag-iisa sa ating mga laban. Ang Diyos ay kasama natin, handang makinig at magbigay ng tulong. Ang ating pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya ang siyang magiging sandata natin laban sa mga hamon ng buhay.
Sa bawat salin ng awit na ito, nagsisilbing paalala na mayroon tayong isang makapangyarihang tagapagtanggol na handang ipagtanggol tayo. Mahalaga na ating pahalagahan ang ating mga panalangin. Ang mga ito ay hindi lamang mga salita. Sila ay mga sigaw ng ating puso na umaabot sa langit. Ang ating pagninilay sa awit 140 ay nagbigay diin sa kahalagahan ng pagkilala sa ating mga kaaway. Hindi lamang sa pisikal na anyo kundi sa mga espiritual na pakikibaka na ating dinaranas. Minsan, ang mga laban na ating hinaharap ay hindi lamang mula sa labas kundi mula sa loob. Ang mga takot, pagdududa at mga maling akala na nagiging hadlang sa ating pag-unlad. Ngunit sa lahat ng ito, ang Diyos ay nagbibigay sa atin ng kapayapaan at lakas. Ang mga taludtod ng awit 140 ay nagsisilbing gabay sa atin upang malaman kung paano natin dapat harapin ang mga pagsubok. Ang pagsasaalang-alang sa kanyang mga salita ay nagbibigay ng liwanag sa ating landas at ang ating pagtitiwala sa kanya ay nagiging daan upang makamit ang tunay na pagbabago sa ating mga puso. Paano natin maisa sa katuparan ng mga aral na ito sa ating pang-araw-araw na buhay? Una, mahalaga ang ating disiplina sa panalangin. Huwag tayong mawalan ng pag-asa sa mga oras ng pagsubok. Sa halip, dapat tayong lumapit sa Diyos, humingi ng kanyang gabay at ipahayag ang ating mga saloobin. Sa bawat pagkakataon na tayo ay nagdarasal, nagiging mas malapit tayo sa Kanya. Sa pagkilala sa Kanyang kapangyarihan, natututo tayong ilagak ang ating mga alalahanin sa Kanya. Ikalawa, dapat tayong maging mapanuri. Ang mga kaaway na ating hinaharap ay hindi palaging nakikita sa labas. Minsan, ang mga ito ay nasa ating paligid o maging sa ating mga puso. Sa pamamagitan ng pagninilay, natututo tayong makilala ang mga ito at harapin ang mga ito gamit ang mga aral ng ating pananampalataya. Ang pagiging mapanuri ay nagbibigay daan sa atin upang makagawa ng mga desisyon na naaayon sa kalooban ng Diyos. Pangatlo, ating pahalagahan ang komunidad. Ang pagkakaroon ng mga kapatiran na nagtutulungan at nagdarasal para sa isa't isa ay napakahalaga. Sa mga oras ng pangangailangan, ang ating mga kapatid sa pananampalataya ang magiging katuwang natin sa laban na ito. Ang pagkakaroon ng suporta mula sa iba ay nagbibigay sa atin ng lakas at inspirasyon upang magpatuloy. Sa huli, ang awit 140 ay paalala na sa kabila ng lahat ng pagsubok, may pag-asa. Ang ating buhay ay maaaring magbago kung tayo ay mananatiling tapat sa ating pananampalataya at patuloy na umaasa sa Diyos. Pagsaluhan natin ang mga aral na ito, hindi lamang para sa ating sarili kundi para sa iba. Magpatuloy tayong maging ilaw sa mundo, ipinapakita ang pag-ibig at kapayapaan ng Diyos sa bawat isa. Maging inspirasyon tayo sa isa't isa at sa ating paglalakbay, laging isaisip na ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa ating mga puso at isip. Patuloy tayong bumangon, tumayo, at lumaban dahil kasama natin ang Diyos na hindi kailanman natutulog. Sa Kanya natin ilagak ang ating pag-asa at pananampalataya.